Manila to Capiz ride. Let's go! Well, ito na nga yung problema natin. No? Sobrang taas na ng gasolina at magkano na kaya ang magagastos natin Manila to Capiz ride gamit ang motor. At hindi basta-basta yung ride po natin yun. Galing Manila, diretso tayo ng Batangas, 3 to 4 hours. Dito sasakay tayo ng barko papuntang Calapan, Mindoro. At from Calapan, Mindoro papuntang Ruas, Mindoro, siguro mga 3 hours yun. Then from Ruas, Mindoro papuntang Katiklan, 6 hours. Sa biyahe sa barko na naman yung sakyan natin nun. Then from Katiklan to Ruas, Capiz, siguro mga 4 hours. So yun ang panginintay nyo. Let's go! So guys, nandito na tayo ngayon sa Alabang. Guys, ayan yung ano ko guys, driver. Shoutout pala sa Ibo helmet guys na pinahiram sa atin. Sobrang sikip pero pinilit ko lang dahil wala tayong helmet na bago. Sniper 155 pala guys, idala natin dito motor. Maya-maya nandito na tayo sa Laguna. Yan, sa Laguna na kami guys. Oh. Dalawang sniper. Kakayanin kayo ng sniper natin papuntang probinsya ng Capiz. Yan. Grabe dala oh. Huwag pa ko sa inyo yung dala ko. Ito yung motor natin guys oh. Ano nyo? Lutong-luto na oh. Yan, lutong-luto na, kakabirit. So open pipe yan, bagong remap ni Kipwing yan. Kaya pa probinsya. Tingnan natin kung kaya pa probinsya ng Capiz. Bali tatlong motor pala kami babiyahin ngayon guys. Isang Sniper 155, isang Sniper 150 at isang Honda Click. Yung Honda Click doon na lang namin tatagpuin sa Batangas dahil manggagaling siya ng Cavite. So nag-usap kami doon na lang tatagpuin sa Batangas. At nandito na tayo ngayon guys sa Batangas Port. Papasok na tayo ng port. Ang habol natin dito is makaalis ng 5 PM para makarating tayo ng Calapan within 7 to 8. Yun guys, nandito na tayo sa Starlight. Hindi ko na nabidyohan yung sa baba, yung pagpasok namin sa pier. At ang binayaran pala natin doon 1.6 kasama na yung angkas natin. So libre naman yung driver, yung motor lang tsaka yung angkas yung may bayad. So dito kami ngayon at yung dalawa, punta ko na lang sa labas kasi ayaw nila ng aircon guys, sila lamigin daw sila. So punta natin, let's go. Guys, nanloob pa tayo kanina. So dito na kami ngayon sa barko. Guys, mga kasama ko guys, si boss namin guys oh. Shout out. Ba't dito kayo? Wala pesto dito eh. Doon, malamig doon. Ganda lagat dito. Pang rails. Nasa isna, dumating kami kanina alas 5, sumakay kami alas 6. Babakbakin na naman namin mamaya paglapag ng Calapan papunta sa Ruas, Mindoro. Sunakyan namin Starlight. Ayan. Ano kami guys, gatas. So, gatas, 55 pesos yung gatas nila. Ganda rin dito view. Eto na, pababa na tayo. Ayan na, una motor natin doon. Ayan, pababa na. Yun guys, nandito na tayo, preparing na tayo dahil nag-touchdown na tayo sa Calapan guys. So from Calapan papuntang Ruas, Mindoro, babakbakin na naman namin tatlo. So full pack talaga yung mga dala namin guys, so mga gamit. So let's go! Dito sa Calapan, Mindoro may nadaanan kaming Petron. So ito yung pangalawang pagas natin. So dito nagpultang na tayo dahil gabi. Baka mamaya maubusan tayo ng gasolina. Kaya nauna na tayo nagpapultang dito. 380 po yung kinarga natin dito. From Manila, pultang din tayo. Then 380. Ito na yung pangalawa nating pagpagas. Pagkatapos namin mapultang lahat, bakbakan na guys. So 3 hours ito guys na bakbakan hanggang sa Ruas, Mindoro. Yun guys, madilim na. Nandito na tayo sa Mindoro. Yan o. Yan. Hindi ko maalala to kung Victoria na ba ito. Pero nadaanan na kasi namin yung Nauwan yung nadaanan namin. Tatlo kami. Ano? Yan. Tapos yung Click nasa dulo. Bumili lang sila ng, ng ulam. Kasi iulam namin sa barko. Alas 8 na kasi. So sasakay kami doon sa kabila. Sa Ruas, Mindoro. So yun, bumili sila ng ulam. Hindi ko alam kung ano to. Pamalayan na ba to? Pinamalayan o Victoria? Kasi daanan namin yung Nauwan. Yun guys, nandito tayo sa Ruas Port. Yan. Ano to? Ruas, Mindoro Port. So, ito yung motor namin, tatlo. Ang dilim. Kuha mo na kami ticket. Ano, kuha tayo? So guys, nakakuha tayo ng ticket sa motor is 3,000 dito sa Orange. Pinakamura dahil sa Starlight 4,000. So nagtitipid tayo ng 1,000. Sayang din, pang pagas din yun. Then yung pasayro is 1,032. So naka-discount pa tayo ng konti dito. Dito kami kumuha sa Orange. Mas mura kasi dito. Doon sa kabila, 4,000. Dito sa Orange, 3,000 lang. Mas mura. Dito kami kumuha. Ayan guys, Arastre, kuha lang doon sa gilid. 65. Ayan guys, dito kami sa kantin. Kumain muna kami. Dami naming ulam. Baka tsaka lechon manok.
Dito guys, sa part na to, tinawag na kami ng guard dahil lalarga na daw yung barko. So ito, aakyat na kami guys. Ito ba? Dahil first time ko guys sumakay sa orange na barko, napansin ko lang parang more on cargo lang talaga siya guys. Wala siyang mga higaan sa taas guys. So pansin nyo, sobrang lawak niya. Puro cargo lang talaga siya. May maliit lang siya doon na upuan sa taas. So medyo suffering talaga to dahil upo. Hindi tayo makahiga dito guys. So ito pala guys no, yung pros and cons niya guys no. Mura siya dahil wala siyang higaan. So unlike do sa Starlight, medyo mahal siya ng konti pero mayroon naman kayo may higaan. So kayo na mamili kung nagtitipid kayo, okay lang, pero medyo masakit sa likod, masakit sa liig, wala kang may higaan. Unlike sa Starlight, pwede kang humiga. Yun lang. At isa pa pala guys na disadvantage, medyo matagal itong barko na to guys kasi yung Starlight na una pa sa amin kami, medyo mabagal talaga siya. Guys, doon ka na kami dito guys sa Katiklan. Ayan na, matay na yung barko. Ayan o, kabilang side natin, Boracay. So yun guys, padungka na yung barko dito sa Katiklan at pakita ko lang sa inyo yung Boracay yung sa tawid na yan guys. So yan yung pinaka Boracay guys. So yun guys, at dito na tayo, palabas na tayo ng barko, touchdown na tayo dito sa Katiklan at maraming salamat dahil safe naman tayo kahit medyo matagal, hindi tayo nakahiga. Ang importante safe. Maraming salamat at nandito na tayo ngayon sa Katiklan. Let's go! From Katiklan to Mayon Capiz, 3 to 4 hours guys yung biyahe natin. Ang problema natin ngayon is palubat na tayo at nagka-problema yung charger natin dito sa motor at hindi na tayo nakapag-charge. Update ko na lang kayo guys pagdating namin. At yun guys, all goods at nakarating tayo ng ligtas at safe. So may naging problema lang kami doon sa may Kalibo kanina dahil naplatan yung Honda Click namin ng 2 beses. Pero hindi na kasi natin nakuha na video dahil nalubat na ako dahil yung cellphone charger ko sa motor hindi nag-charge. So yun, ligtas naman, nakarating kami ng maayos. Maraming salamat sa panonood kung nakarating sa video na to. God bless, stay safe, pabush.